Hello po, magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ayan, pray muna tayo sa pagbubukas ng kabutihan na ito na galing sa ating Panginoon na maririnig ng lahat, spiritual, physical. Ayan, thank you po Lord Jesus, Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Naway hindi po ito matapos itong video ito. Palagi pong maayos, palagi may peace, palagi may kapayapaan. At sa pamamagitan po ng video ito ay naway marami ang makarinig, marami ang magbalik loob po sa inyo. In Jesus' name, thank you po Lord Jesus. That's Holy Spirit, in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ayan. So, ayan. Magandang umaga. Ayan. So, gumawa talaga ako ng video mga kapatid para po ito sa inyo. Ano po, dahil sa katotohanan ng aking nalaman, naintindihan na pinaunawa din naman sa atin ng Espiritu ng Diyos, ng presence ng Panginoon, upang maintindihan natin. Siyempre ako, share ko din sa inyo. Ano po, para hindi lang naman ako yung nakakaalam. Amen. So, ayan. At yun ang gusto ng ating Panginoon. Yung message na yun, na narinig ng isang tao ay syempre gusto ng ating Panginoon malaman din ng maraming tao sa pamamagitan ng tao na yon na pinaintindihan ng Panginoon. Amen. Minsan nagtataka ka bakit nananalangin ka, minsan hindi naririnig ng Panginoon, or lagi ka naman nagpipray pero wala namang nangyayari, or sa prayer mo, hindi mo maramdaman na may himala, di ba? So, ito yun kapatid. Sasagot ng ating Holy Bible. Amen. Kasi napakahalaga ng salita ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoon, upang tayo ay makarinig, upang malaman natin yung katotohanan na yun. Amen. Para sa lahat ng kasinungalingan na ating naririnig ay mawash, mapalitan ng katotohanan. Lahat ng kasinungalingan na yun ay hindi yun ang may apply mo sa buhay mo. Ayon sa Isaias, ayan, dito muna tayo, ito naman ay sinabi ng ating Diyos Ama, ayan, upang imulat tayo talaga sa katotohanan, hindi upang tayo ay mapahamak. Siyempre, gusto ng ating Diyos Ama na tayo ay palaging nalalaman natin, naintindihan natin na mali talaga yung mga bagay na gusto nating mangyari, na alam din nating mali. Nasa kan ay parang kinukonsente mo yung pagkakamali mo. Yung ating Diyos Ama, kaya nagsasabi siya ng mga kamalian natin. Kasi upang tayo ay maliwanagan, upang tayo ay hindi mapahamak. Diba? So, sa pamamagitan ng mga sinabi ng ating Diyos Ama, maaring talagang hindi lang maari. Talagang yun ay makapagliligtas sa iyo kung ikaw ay makikinig sa Kanya. Amen. Yan. So, ayon sa Isaiah chapter 59 verse 1 to 2. Ayan. Yan. Sabi ng ating Diyos Ama, kaya napakahalaga to kapatid. Tingnan ninyo. Ayan. Si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinanaing. Ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Diba? Nagkasala kayo. Ayon naman sa Isaiah sa chapter 59 verse 3,
natigmak sa dugo ang inyong mga kamay, ang inyong mga daliri sanhi ng katiwalian, ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan. Ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang kasamaan. So, yan ang mga dahilan. Marami pang dahilan. Diba? Marami pang dahilan na masama kung kaya hindi niya kayo marinig ng ating Diyos Ama. So, kahit anong pilit mong pray sa Kanya, kung ikaw ay patuloy sa paggawa ng ganitong hindi maganda, hindi ka talaga maririnig ng ating Diyos Ama. No? Kasi ikaw mismo yung gumagawa ng paraan sa sarili mo kung bakit ka hindi marinig ng Diyos Ama yung prayer mo. No? So, ibig sabihin, nampalataya ka, nagpipray ka, pero ito yung ginagawa mo. Diba? Ito yung ginagawa mo. Natigmak sa dugo ang inyong mga kamay. Ibig sabihin, gumagawa ka ng hindi maganda. Diba? Hindi maganda sa kapwa mo. Ayan. So, ibig sabihin, nandoon yung makikipag-isa mo sa masama. Tapos, ang prayer mo ay gusto mo sumang-ayon ng Diyos Ama sa kagustuhan mo na masama. Talagang hindi ang Diyos Ama ay hindi aayon sa prayer mo na masama kasi hindi yun pwede. Diba? So, ito, yun na lang, yung mga verse na yun, isipin mo. Babasahin ko ulit, kapatid, para sa ito. Isaiah chapter 59 verse 1 to 2. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Ayan, so, walang imposible nga sa ating Diyos Ama na ikaw ay iligtas. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hininaing. Ayan. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Ayan. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Diba? Napakalinaw. Ibig sabihin, nagpapatuloy ka pa sa paggawa ng masama, kaya hindi ka marinig ng Diyos Ama sa mga kahilingan mo sa Kanya. O maaaring yung prayer mo, yung kahilingan mo sa Diyos Ama, ay gusto mong mangyari yung hindi maganda na prayer na yun, mangyari yung kasamaan na yun, kahit nagamitin mo yung prayer na yun dahil humihiling ka sa Diyos Ama na example na lamang, gusto mong yumaman, ayan, gamit yung taong yun sa pangkakamkam mo na, or hindi mo pag-aari, kakamkamin mo, tapos humihingi ka ng tulong sa Diyos Ama, sa prayer, na tulungan ka na ikaw ay magtagumpay sa gagawin mo. So, hindi mangyayari yun, kasi hindi naman ang ating Diyos Ama ay makikinig kapag ganun yung ginamit mo sa kasamaan yung kahilingan mo sa Kanya, yung prayer. Diba? Number one din na reason, diba? So, sa ikaw na makasalanan ka, tapos ayaw mong talikuran yung kasalanan, pray ka ng pray sa ating Diyos Ama, pagkatapos hihingi ka ng tulong sa Kanya, na ikaw ay manalo sa isang sugal, or ikaw ay gusto mong, mga kasamaan na ginagamit mo yung Diyos o panalangin mo sa Diyos para ikaw ay dinggin. So, hindi yun madidinig ng ating Diyos Ama. Napakalinaw ng sinabi sa Isaiah chapter 9 verse 1 to 3. Amen. So, ang ating Diyos Ama ay mapapakinggan ka kung, ayan, Joel chapter 2 verse 12 to 13. Ayan. So, yung prayer kasi may connection yun sa pag-surrender natin sa ating Diyos Ama, yung sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. So, ayon dito sa Joel chapter 2 verse 12 to 13, ayan. Gayon man sabi ni Yahweh, sabi natin Diyos Ama, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig.
laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Ayun. So, yun talaga ang gusto ng ating Diyos Ama. So, siguro kaya hindi marinig ang panalangin mo kasi may gusto ang Diyos Ama para sa iyo. So, ito yun. Ikaw ay magbalik loob sa Kanya, surrender ka sa Kanya. Ayun. So, ito naman ay para sa iyo. Ika nga ay hindi ka pwedeng manalangin na gamitin mo sa kasamaan at kaya hindi binibigay ng ating Diyos Ama yung iyong kahilingan sa panalangin kasi hindi siya ayon. Kasi hindi ka nagbabalik loob sa Kanya, patuloy ka sa paggawa ng masama kahit yung panalangin mo ginagamit mo sa kasamaan. So, ito yun. Kailangan magbalik loob ka sa ating Diyos Ama. Ayan, surrender. Kaya may connection yung prayer sa pag-surrender mo sa Diyos Ama, sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, yun ang gagawin mo. Ano? Kaya minsan naiisip mo, bakit si Ate, MJ ako. Bakit si Ate MJ pagka nananalangin, ang bilis na didinig agad ng Panginoon. Pag sinabing gayahin siya, pag sinabing ganito sa kanya. Kasi nga, ako kasi, matagal na ako sumurrender sa Panginoon. Ayun. So, matagal ko nang ginawa yung pag-surrender sa Panginoon hanggang sa, ito yung nangyari sa akin. Hindi ko akalain na bawat prayer ko kahit sa ibang tao, naririnig ng ating Diyos Ama at ibinibigay agad yun sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na kanyang presence. Amen. Kaya, yun naman ay hindi sa akin lang mangyayari. Ano po? Sa ating lahat yan. Ayun. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, madidinig ng ating Diyos Ama yung lahat ng panalangin. Kaya walang imposible kung hingi kayo ng prayer sa akin na para marinig ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, maibigay yung kahilingan mo, maibigay yung para sa iyo ng ating Diyos. Ano? Amen. So, yun ang gusto ng ating Diyos Ama, yung ikaw ay sumisurrender sa Kanya. Kasi kita mo, napakaganda ng alok ng ating Diyos Ama. Surrender ka lang sa Kanya, di ba? Napakadali pero parang hirap na hirap sa lahat parang hirap na hirap sa mga tao na sumurrender sa Diyos Ama. Parang hirap na hirap sumurrender ang mga tao isurrender ang sarili nila sa Panginoon. Bakit kaya? Ano kaya? 'Di ba? So, ito kapatid, talagang hindi talaga mahirap sumurrender sa ating Diyos Ama sa pamamagitan nating Panginoong Jesucristo. Ano po? Kailangan lamang talaga na tanggapin mo ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama. Buksan mo sa puso mo, sa pamamagitan ng presence, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Pag sumurrender ka, alam mo, maraming ipagkakaloob sa iyo ang Diyos Ama. Maniwala ka. Marami. At pag nalaman mo yun, mapapawaw ka, talagang masasabi mo sa sarili mo na, wow, thank you po, Panginoon. Talagang, maano mo na sa sarili mo na masabi mong, I'm safe na. Di ba? Yun. So, talagang malalaman mo lahat ng mga pangako at malalaman mo din na hindi ka, ikaw ay may pag-asa na. Yun. Amen. So, katotohanan po yun. Yun yung pag-surrender sa ating Diyos Ama at yun nga, ayon sa Marcos, yung mga ipinagkaloob ng ating Diyos Ama doon sa Marcos na last chapter, na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kapag sumurrender ka sa Kanya, through faith, totoong nananampalataya, marireceive mo yung kapangyarihan, nakasabi doon.
babasahin ko po yan. Ano po? Ayan. Kasi, basahin natin para po malaman ninyo na talagang katotohanan yung surrender mo, yung katotohanan ng pag-surrender mo sa Panginoon, bukal sa puso mo na ang pag-surrender mo sa Kanya, tatanggapin mo siya, ito yung marireceive mo. Ayan, basahin natin sa Marcos chapter 16. Ayan. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo at ipangaral ninyo sa lahat ng taong magandang balita, ang sino mang sumampalataya ay mabautismuhan at maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay maparusahan. Ang mga sumampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng aso, uminom ng lason, at gagaling ang lahat ng may sakit na papatungan nila ng kamay. Bibigyan sila ng kapangyarihan. Ayan. Wow. Bibigyan sila ng kapangyarihan na galing sa ating Panginoon, na ating Diyos Ama. Wow. Diba? So, katotohanan po yan. At yan ay nangyari sa akin kung nakita nyo yung mga last video ko dyan. Kaya ako'y natutuwa at napapamangha din sa mga nangyayari. Pag nangyayari yun. Nakaganyan talaga yung mukha ko. As in, pero minsan tinitiklop ko din, pero sa kaloob-loob ako saya-saya. Ayan, so katotohanan po yan. Ano po? So, kaya nangyayari yung sinabi ng Panginoon, nasabi ng Panginoon, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Ayan. Yun ang sinabi ng Panginoon. Maniwala ka. Pag ipinag-pray mo yan, ang mangyayari yan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, mangyayari at mangyayari yan. Kasi, ganun yung, ika nga walang imposible sa Diyos Ama na hindi mangyari yun. Kasi ganun ka-close na sa ating Diyos Ama. Amen. So, kaya nangyayari yung mga, halimbawa, ikaw, yan, may sakit ka, gusto mong gumaling, gusto mong, yung bigat na pasakit mo, gusto mong gumaan, gusto mong mapix yung problema mo, mangyayari at mangyayari yun. Ayan. So, hindi lang ito din nangyayari sa akin na yung prayer, sa prayer, ayan, or basta may lumapit, agad ay nangyayari, agad ay nadidinig ng Diyos Ama. Kahit sa ibang tao at pag lumapit nga sa akin sa pamamagitan ng Holy Spirit, ng Espiritu ng Diyos, yun ay dinidinig na agad ng Diyos Ama. Siyempre sa pamamagitan din ng iyong pananalig sa Panginoon. Amen. So, kaya may connection yung panalangin sa surrender. Kasi yung pag-surrender mo, yung pagbabalik loob mo sa Diyos Ama, yun na yun na tinatalikuran mo na yung mga kasalanan mo, mas tinatanggap mo siya. Ayun, mas tinatanggap mo yung pangako. Ayun, mas matatanggap mo yung ibibigay sa'yo. Ayun, so mas naniniwala ka dun sa lahat ng iyon kaysa dun sa kasamaan. So, ayun, yun yung dapat gawin mo. Kaya, yung panalangin mo ay, wow, overflow. Kaya kahit sa ibang tao, makakatulong ka. Ayun. Sa pamilya, hindi lang sa pamilya. Ayun. Sa pamilya, syempre, nandun din na, lalo na nakikita ng ating Diyos Ama, nakita ng Panginoon sa pamilya. So, kung hindi mo kayang isarili mo na maipix yun, sila talaga, ang Diyos Ama talaga, ang Espiritu ng Diyos talaga, ang pipix ng katotohanan ng maganda para sa iyo. Amen. So, yun talaga yung katotohanan. Ano po? Ayan. Amen, amen, amen. Ayan. Kaya sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Chapter 7. Ayan. Ngunit ipagkakait kaya ng Diyos
ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi. Ayun. Siya kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Ayan. 'Di ba? Sinabi ng Panginoon yan. Ibig sabihin, talagang, wow, exactly, mangyayari at mangyayari yon. Amen? So, ganun kabuti ng ating Diyos Ama kung ikaw ay sumurrender sa Kanya. Kung ikaw ay sumurrender sa Kanya ng buong puso, tinanggap mo siya kaysa dun sa lahat ng karumihan na yun na nagpaparumi sa iyo kung bakit hindi ka marinig ng Diyos Ama, kung bakit hindi mo makita ang Diyos Ama na hinahanap-hanap mo dahil lang pala sa kasalanan mo na ayaw mong iwanan, ayaw mong lubayan. So, ikaw na mismo sa sarili mo, ayan, para marinig ka ng Diyos Ama, para makita mo ang Diyos Ama kung gaano kaganda ng ginagawa niya. Kung paano marinig yung mga panalangin mo, panalangin ng kapwa mo, kung paano ka mapangiti sa bawat madinig ng ating Diyos Ama, yung panalangin ng iba para sa iyo. Amen, nagets niyo po. So, yun ay katotohanan. Ano po? So, huwag kang magdalawang isip pagdating sa Panginoon. Daan mo. Kasi, binigay niya na lahat ng, ibibigay niya lahat ng mga pangako para sa iyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At nakikita mo naman na nangyayari talaga. Yun ay totoong pagmamahal ng Diyos Ama para sa atin kasi ayaw ka nang mapahamak. Gusto ng Diyos Ama maligtas ka sa kadiliman na yan na kung nasaan ka man. Ayan. So, ayan. God bless sa inyo mga kapatid at naway nakatulong itong video ito. Talagang alam niyo yun, masarap sa pakiramdam na yung masarap sa pakiramdam yung may share yung katotohanan ito, yung nalaman mo, diba? Tapos yung kapatid natatanggap din ito. Tapos balik loob siya agad sa Panginoon. Wow, yun ang gusto ko, yung makatulong din na mabilis na ano mo yun, nakakapagdala ka na agad sa liwanag. Wow, di ba? Wow. So, thank you Lord. Salamat po. Ayan kapatid, yung mensahe na yun ay para sa iyo. Yan talagang gustong ma-achieve, ma-receive mo, matanggap mo. Kaya kapatid, maniwala ka sa lahat ng katotohanan na yun na sinabi ko at yun ay para sa iyo. Amen. So kapatid, bless kita. Gusto kitang i-bless sa araw na ito sa nalaman mong katotohanan na yun dahil yun ay para sa iyo talaga. Amen. Dahil ganun talaga yung pagmamahal ng ating Diyos Ama para sa ating lahat. At tandaan mo, yung pagmamahal na yun hanggang ngayon yan, patuloy yan. Amen. So, ang kailangan mo lang talaga kapatid, maniwala ka, magtiwala ka. Amen. So, thank you Lord. Binibless ko po Panginoon ang kapatid kong ito sa pamamagitan niyo po, sa pamamagitan po ng inyong presence na kasama namin Lord. Lord, naway sa katotohanan na iyon Panginoon, naway maliwanagan siya, naway gawin niya na bukal sa kanyang kalooban na magbalik loob po siya sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng presence na ito. Ma-receive niya po, Panginoon, ang kanyang, ang inyong ipagkakaloob, Panginoon, sa kanya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Lord Jesus, sa Holy Spirit. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you po, Ama, salamat. Thank you, Holy Spirit. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Amen. 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 Ayan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. At binibigyan kita ng kapayapaan, peace sa iyong isipan. Thank you, Lord Jesus. At naway laging mag-ugat ang iyong gawain sa pag-ibig, lalong tumibay yung pananalig sa Panginoong Jesucristo sa katotohanan na iyong narinig. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. In Jesus' name. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat sa iyo, kapatid. God bless you.